Sabi po ng awit, the bride of Christ shall rise. Sino yan? Yan ang Nauhan West Baptist Church. Amen. Praise God. Ang ating pong text. So, hindi po good morning at ayos na po ba kayo dyan sa inyong mga pinalalagyan? Amen. From 1 Kings chapter 17, verse 8 to 16. Ang nais ko pong ibahagi, mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon na pinamagatang wasted not. Wasted not. At muli po, kagaya ng nasabi sa announcement, Election Day, October 30. At ganun din po sa aming pinag-usapan doon sa Pinyahan na ang Panginoon ang naglalagay. Kaya nga po, sabi ko nga po, ang isang kandidato na siyang may tunay na takot at relasyon sa Panginoong Jesucristo, naniniwala po ako na ilalagay ng Panginoon. Dahil ang kanyang kalooban ay higit sa kanino pa man. His will is sovereign, above the will of man. Ano po? Kaya nga ang sabi po ng Biblia, hanapin mo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay malalagdag sa iyo. At ang kanyang kapangyarihan, ito lamang ang makakapagligtas. Hindi ang anumang gobyerno, hindi ang sino mang pinuno ang makakapagligtas. So, gabayan po tayo ng Panginoon at panalangin po natin ang isang safe and peaceful election bukas. Saan mang lugar. Wasted not. Makikita po natin ang character sa ating teksto ay isang babaeng bao or balo. Ano po? Ang akin pong ina ay isang babaeng balo since 1982. Ang aking pong ama ay kinuha ng Panginoon year 1982. At sabi nga po ng salita ng Diyos, ang mga Kristiyano ay hindi kagaya ng mga hindi mananampalataya na tila ba walang pag-asa. Ano po? Malungkot man, ngunit makupoy naniniwala, isang araw makikita ko yung aking tatay na ilang dekada ko nang hindi nakikita. Ang babaeng balo na ito, mga kapatid, iniisip niya ay matutudas na sila. Ano matutudas? Mamamatay na sa gutom. Kasi meron pong tinatawag na famine doon sa lupain. Ako po, wala pa akong nababalita na nagkaroon ng famine dito sa Nauhan. O kayo po, nakaranas na po ba kayo ng famine o taggutom? Maring nagutom po tayo pero saglit lang. Ngunit ang tagutom na ito ay yung babae at ang kanyang anak ay halos wala ng pagkain o halos wala ng makain. Nakaranas na po ba kayo, mga kapatid, na halos wala na kayo makain? Hindi pa. Na ibig sabihin, dumarating sa punto na kakaunti na yung supply. Ano po? Pero meron namang sumusunod ulit. Pero ito po'y tagutom, kagutom. Kagutom talaga. Dahil bakit po? Ito ay itinakda ng Panginoon na ipinaabot niya sa kanyang propeta na nangangalang Elijah. At ito ay ipinahayag ni Elijah sa hari doon sa verse 1 na sinasabi, and Elijah the Tishbite
who was the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, ang hari po nun ay si King Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. Walang ulan, walang hamog. Paano ang halaman? Ano po? Paano ang trigo? Paano ang wheat? Paano ang barley? Ano po? Tuloy po kayo dito sa loob. Magandang umaga po. Pasok po kayo. Welcome po. Tamang-tama po sa aming pagsisimula ng mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Okay. So, tuloy po tayo. And walang sabi po ng Panginoon kay Elijah, ano po? Good morning po sa ating mga visitors. Good morning po. Ito po ang sabi ng Panginoong Diyos kay Elijah, kay Prophet Elijah, na kanyang ipinaabot sa Haring Ahab, King Ahab. Para bang dito sa Barsinaga, ano po? Pinaabot na walang ulan o walang hamog. Naku, paano kaya kailangan ang mga palay? Paano kaya ang mga pananim? Ano po? Kaya, ang ano pong epekto nito? Yung pong famine, kagutom. At hindi lamang po ito buwan, sabi ni Elijah, sabi niya doon sa verse, these years, taon ang aabutin na walang hamog o walang ulan. Kaya nga, naisip po ng babaeng balo na ito, nako, kakaunti na lang yung pagkain namin, walang pananim, walang ani, kaya doon sa verse na binasa po natin, kakain na lang kami bago kami mamatay. Ano po? Dito po sa atin, hindi ganon. Ano po? Pagkakain, magkakape pa. Samantalang ang babaeng balo na ito, yun po ang sabi niya. Ngunit, mga kapatid, tingnan po natin. Binago ng Panginoon ang mga negatibo nung babaeng balo papunta sa positibo. Ito po ang ating aim, mga kapatid, sa umaga pong ito. Na mabago ang kaisipan or mindset. Nakikita po ba ninyo na napakahalaga ng mindset? Ano po, lalo na sa ating mga, sabi nga natin, hindi naman po liit sa inyo, sa ating mga tatakbo sa posisyon, may mga mindset po sila sa paglilingkod o sa pamumuno. Binago ng Panginoon ang kaisipan ng babaeng balo from the negative to the positive. Therefore, siya ay inalis ng Panginoon mula sa tinatawag na poverty to plenty. Ito po ang ating desired na kalagayan. Yan ang nais natin, di po ba? At kung tatanungin niyo po ang mga platform, ang nais natin ay maging masalana ang nasasakupan sa anumang mahirap na kalalagayan. At ganyan, mga kapatid, ang ginawa ng Panginoon sa babaeng balo. From plenty, from poverty to plenty. And hindi lang yun, from anxiety to assurance. Alam niyo po yung anxiety, dito po, kapatukuyan ko po ito, unsure. Alam niyo po, pag hindi ka sigurado sa isang bagay, nakakaabulito yan. Nakakabagabag yan. Ang gusto natin, masigurado. Ano po? Di po ba kayo po, buboto kayo bukas? Meron siyempre tayong sense ng kasiguraduhan doon sa isusulat natin. At binanggit ko po kanina,
Ano po, napakahalaga na ang isang pipiliin po natin ay yung isang taong may takot sa Diyos at bukas sa salita ng Diyos. Praise God. Ano po? Kaya, yung atin pong confidence, mapapansin niyo po, from negative to positive mindset, from poverty to plenty, ito yung kalagayan na nais natin. At anxiety to assurance, it is our confidence. Ito po yung ating nais na karakter, maging karakter. Confident. Ano po yung confident? Hindi po overconfident. Confident. Ano po? Hindi po masamang magtiwala sa sariling kakayahan. Sapagkat nalalaman natin na ang Diyos ang nagbigay ng kakayahan sa bawat isa sa atin. Ngunit una sa lahat, ano po, sabi ng Biblia, huwag kang magtiwala sa sarili mong kakayahan. Ano po? Ngunit, ang una dapat ay sa Diyos ka magtiwala. Proverbs 3:5, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Sapagkat siya po ang nagbibigay ng kakayahan sa atin. Ngunit napakahalaga po mga kapatid, yung assurance, from anxiety to assurance, na nagbibigay sa atin ng confidence. At napakahalaga po sa ating character o katangian ang may confidence. Ano po? And ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng confidence sa mga Kristiyano. Kagaya ng sinasabi sa 1 John 5:13. Hayaan niyo pong basahin ko po hanggang 15. Tagalogin po natin. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y may buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Diyos. Sa 14. At ito ang nasa ating pagkakatiwala. Doon po sa wikang Ingles, yan po ay confidence. This is our confidence. Sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. That is our confidence. 15. At kung ating nalalaman na tayo'y dinidinig niya sa anumang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa Kanya'y ating hinihingi. Mga kapatid, yan po ay patungkol sa Panginoong Hesukristo. Pwede ba natin i-apply ito sa ating mga pipiliin? Pipili ka ba nang wala kang confidence sa Kanya? Hirap naman, hindi naman ako makalapit dyan eh. Ano po? Hindi ko nga yan makausap eh. Ano po? Nakasalubong ko dun sa hindi naman ako binabati eh. Yan ba ang basis ng suplado kayo? Pero, ang Panginoong Hesukristo, mga kapatid, ang sabi po ng salita ng Diyos, doon sa mga nananampalataya sa Kanya, be confident, magtiwala ka. Ito ang kasiguruhan na binibigay ng salita ng Diyos. Kung nananampalataya ka sa Panginoong Hesukristo ng totoo, ano po? Kasi merong sa salita lang. Pero kung totoo kang nananampalataya, naniniwala sa Kanya, anumang hingin mo, sabi ng salita ng Diyos, ay ibibigay niya. Yan po yung sabi ng, tingnan natin sa 14, sa English po. Yan. And this is the confidence that we have in Him. Sino po yun? Ang Panginoong Hesukristo. That if we ask anything according to His will, He heareth us. Ang ibig sabihin po ng pinapakinggan niya, ino-honor niya yung hinihingi mo at ibinibigay niya. Yan po ang ating confidence. Kaya nga po, ano pong ibig sabihin ng nananampalataya? Ito po ay nangangahulugan ng isang relation. Halimbawa, halimbawa ko po ang aming kapatid kasi ito po ay elder ng aming iglesia, teacher Nemi. Ano po? Ako'y
naniniwala sa Kanya. Kasi may relasyon kami, kilala ko siya. Na matagal na. Ano po? Kaya ang sabi po ng salita ng Diyos, ito ang kasiguruhan na binibigay ko sa inyo na mga nananampalataya sa Panginoong Kristo. Kung ikaw ay merong personal na relasyon sa Panginoong Kristo, ano po? Ang sabi ng salita ng Diyos, ang buhay na walang hanggan ay ibibigay niya sa iyo. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay matatamasa mo sa pamamagitan ng personal na relasyon mo sa Panginoong Kristo. Yun po kasing mga hinihingi, mga request natin, given na po yun. Ibibigay ng Panginoon yun. Pero ano yung sabi ng salita ng Diyos na binibigay niya kung ito ay ayon sa kanyang kalooban, according to His will. Amen po, mga kapatid. Kaya naman, si Elijah sa ating pong text ay manggagaling pa siya doon sa tinatawag na Brook Cherith. Parang pag kulang ang ngipin, nahihirap bigkasin po, Cherith. Ang ibig sabihin po ng brook, ito po ay makipot na valley na merong umaagos na tubig. Stream of water. In 1 Kings 17:3, get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cherith that is before Jordan. Ito po ay aktwal na lugar na iniutos ng Panginoon kay Elijah na doon ka pumunta dahil di po ba walang ulan, walang hamog, tagtuyot. Yan ang utos ng Panginoon. Sa tingin po ninyo, sumunod siya, si Elijah. Now, sa umaga pong ito, tayo po'y sasama sa paglalakbay ng babaeng balo. At maaari, mga kapatid, ako po naniniwala na hindi po nagkataon lang na nandito kayo. Ako po'y naniniwala na merong mensahe ang Panginoong Diyos sa inyo sa pamamagitan ng Kanyang salita. Maaari kung kayo'y naglalakbay din ng paglalakbay na katulad ng babaeng balo. At samahan po natin siya na naglakbay siya mula sa tinatawag na have not or having nothing to. Naglalakbay siya may pinagmumulan siya patungo sa wasted not o wasted nothing. Amen po, mga kapatid. Yan po ang kanyang paglalakbay at sumama po kayo. Maglalakbay po tayo. Unahin po natin ang I have not. In verse, makikita po natin in verse 12 ng ating text. Babasahin ko po. And she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat and die. Yan ang pananaw ng babaeng balo. Kausap na po niya si Elijah dito, may pinapagawa po sa kanya. Bagaman ganito po, mga kapatid, yung babaeng balo, makikita po natin, naroon pa rin siyang faith. Pwede po ba akong magtanong, may faith po ba kayo? May pananampalataya po ba kayo? Amen. So, tingnan po natin. Dahil sa pamamagitan ng pananampalatayang yan, ang Panginoong Diyos ay nakipag-communicate. Alam niyo po, sa ating pong buhay Kristiyano, napakahalaga po ng pananampalataya. Ano po? Nagko-communicate ang Diyos sa atin kung tayo may pananampalataya sa Kanya. Ibig sabihin po, halimbawa, kung ako ay hindi ko kinikilala si Kuya Nemi, si Preacher Nemi, maaaring
hindi magiging maganda o wala kaming communication. Ano ba? Yun yung illustration po ng faith. Ano ba? Dahil may faith yung babae, ay nandun din yung expectation niya. Expectation kay Elijah. By the way, si Elijah po ay yung propeta ng Diyos na ipinadala ng Diyos doon sa babae. Doon sa lugar ng Sarephat. Sarephat sa ating text. Now, ano naman ang ine-expect natin doon sa babaeng balot? Siguro po kayo, nag-iisip na kayo. Dahil sinabi ko kanina, ang kaisipan niya, may dalawa akong panggatong, 2 sticks. At pag nailuto ko ito, at kung nakakain kami, pwede na kaming mamatay ng anak ko. Ano po ibig sabihin? Wala na eh. Wala nang pagkain. Kaya sabi ko nga po, baka meron po sa atin ngayon na merong o naglalakbay sa the same journey sa ating buhay. Na may iniisip po tayo pagkatapos nito, wala na. Ano po? Pero mga kapatid, sabi ko nga po kanina, napakahalaga po ng faith. Dahil pag pinag-usapan po mga kapatid ang faith, hindi ka inimik na wala ng pag-asa or wala na. Laging positive. Yung kanina, yung sabi po natin, binago ng Diyos ang kaisipan ng babae from negative to positive. At ang mga bagay, mga kapatid, nagsisimula po sa isip. Tama po. Yung mindset. Pagtatanungin ko po ang ating mga bisita. Ako po naniniwala na may mindset sila. Amen po. Tama po ba? At siyempre, hindi mo iseset ang isip mo na matatalo ka. Yes! Bakit pa? Ay, ako'y lalahok ako dyan para matalo. Paano natin nakikipagpatuloy yung ating mga adhikain? Di po ba? Pero ito naman po. Sabi nga po kanina, nung sila po'y wala pa, at if I may repeat, ang lahat po'y nakasalalay sa kamay ng Diyos. Kaya ang napakahalaga po, ako po'y natutuwa, Preacher Nemi, wala pong flattery, na sa pamamagitan po ng presensya ninyo, somehow, nakikita ko po, na ito'y may pinagkakatiwala kayo sa Panginoon ngayong umaga. At natutuwa po kami. Meron po kaming oportunidad na maipanalangin po kayo ngayon. Na ipagkatiwala sa Diyos. Sabi nga po natin, may mindset na manalo. Pero hindi sa pamamaraan na hindi sa kalooban ng Diyos. Sabi nga po, by hook or by crook, kailangan manalo ako. Hindi po. By the will of God, mananalo ako. Or lalabas ako. Dahil kung inaakala mong maganda yung iyong adhikain, at ito yung pinagkakatiwala mo sa Diyos, bakit hindi ka naman sasamahan ng Diyos? Pero ganito po, kung hindi man loobin ng Diyos, mas mataas pa rin ang kanyang kalooban kaysa sa kanila pa man. Yun po yung sinabi ko kanina. His will is sovereign. Ano po? Kung hindi man niloob ng Diyos, meron siyang mas magandang plano para sa iyo. Amen? Now, si Elijah ay dumating doon sa lugar ng Sarephat na uhaw at gutom. At ang sabi niya doon sa verse 10b, doon sa bandang huli, sabi po niya doon sa babae, fetch me, I pray thee, yung pong I pray thee, tila ba nakikiusap siya o nagsusumamo, a little water in a vessel that I may drink. Ito ba? Yan ang sabi niya. Ano ang pwedeng maging reaksyon ng babae? Ay, salamat. Tubig lang ang hinihingi. Kasi yung
pagkain namin, sa amin na lang ng anak ko. Na ano siya, na-relieve. Makahinga ng maluwa. Tubig lang ang hiningi. Samantalang pwedeng humingi ng pagkain. Ngunit ito po ang matindi. Doon sa verse 11b, or verse 11, and as she was going to fetch it, kukunin na niya yung tubig. Going to, kukunin pa lang. He called to her. Si Elijah tumawag ulit. Ano bang sabi? And said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. Nako, muntik nang nahimatay yung babae. Hindi ko, wala po dun sa Biblia yan. Kasi sabi niya po, tira. Sabi niya, ano pong sagot niya? I have not a cake. Hindi po ito yung cake na mga birthday cake. Ano po, ibig sabihin po ito, yung bang isang serving ng pagkain. Yan po, pag tinignan po natin yung ibig sabihin. Na mas malaki siya. Yung pag inihain mo, parang isang katumbas na siya ng isang meal. Yun po yung ibig sabihin. I have not a cake. At alam niyo po, eto na, pumasok na, umentra na ang tinatawag na depression. Alam ko po, pamilyar po kayo sa depression. At maaari pong ang isa sa atin nakaranas ng ma-depress. Ano po? Naranasan niyo pong ma-depress? Alam niyo po yung ma-depress, yung down na down ka, hapis ka na. At itong babaeng balo, wala na siyang nakikitang iba, kundi ang kamatayan pagkatapos ng mga bagay na ito. Eh sino ba naman wala nang makakain? Ano po? Walang tanim, walang ani, walang kita. Naranasan niyo na po ba na mawala ng pera talaga, zero? Ano po? Siguro po alam niyo po yung damdamin. Ano po? Paano kaya ito? Paano ang bukas? Paano ang gano'n? At ang katotohanan, mga kapatid, ang sinasabi po sa atin ng salita ng Diyos, kapag nag-focus tayo dun sa anong wala tayo, kasunod talaga niyan ang depression. Ulitin ko po, if we focus on what we don't have, depression surely will follow. Ano pong wala kayo? I-focus mo yung kaisipan mo doon at mamaya-maya ang hirap ng huminga. Ano po? Ang babaeng ito, meron siyang isang dakot. Kanina pinag-usapan po natin yung handful of rice. Siya naman meron siyang handful of flour at kaunting oil. Siguro, magagawa siya ng hot cake. Ano po? Yun lang. Tapos, ang sabi ng propeta, ilang taon na walang ulan, walang hamog. Ibig sabihin, ang chain reaction ito. Walang tanim, walang ani, walang pagkain. Walang kita, walang pagkain. Handful. Ibig sabihin po, ano ba naman yung isang dakot? Anong itatagal niyan? Ano po? Pero mga kapatid, kung tatanungin ko po kayo, ano yung meron po kayo na pwedeng gamitin ng Diyos? Isipin po natin. Ganito lang ang kakayahan ko. Handful lang yan. Pwedeng isang dakot na kakayahan lang. Kakapirasong kakayahan lang. Pero alam mo ba, kapatid, na pwedeng gamitin ng Diyos yan kahit kakatiting lang yan sa tingin mo? Isipin po ninyo. Ang lahat po sa atin, binigyan ng Diyos ng kakayahan. Kaya lang nakikita po natin nakakaunti na ikumpara natin sa iba na hindi dapat. Kasi ang sabi po ng salita ng Diyos, yung kakayahan mo na yan, sufficient yan para sa purpose na itinalaga ko.
Amen po? Nandiyan pa po ba kayo? Sana po ay huwag po kayo makatulog, ha? Ano po? Hindi po yan kasama sa kakayahan na binigay ng Diyos, yung matulog habang may message. So, yan po yung unang journey. Ano po? I have not. At dun sa pangalawa, ito po maganda. Fear not. Fear not in verse 13. And Elijah said unto her, sabi ng propeta kay Elijah, fear not. Ano po ibig sabihin? Huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. Ano po? Go and do as thou hast said. But make me thereof a little cake first. Ngayon, sabi na ni Elijah, little cake na. Kanina sabi nung babaeng balo, a cake. Yun po ay isang meal. Sabi ni Elijah, a little cake first, and bring it unto me. And after, make for thee and for thy son. Ang lupit naman. Sabi ni Elijah, ipagawa mo muna ako ng kakaunti, pagkatapos ay sa inyong mag-ina. Pag siguro sa panahon natin ngayon, ano pong reaction? Patukan ko kaya ito? Wala nang tira? Papauna pa yung sarili niya. Pero sabi ko nga po kanina, this woman, bagaman gano'n ang kanyang isip, may faith pa rin siya. Ano po? Kasi ito po ay itinalaga ng Panginoon. Ano po? Ito po ay nangyari bilang halimbawa sa iyo at sa akin. Dahil mga kapatid, sigurado po, nakakaranas din po tayo ng fear, ng pag-aalaala, ng pagkaaborido, ng pagkabahala. At minsan sinasabi ng Panginoon ay, ito muna ang gawin mo. Ano po? Pero dahil ng fear, di Panginoon, ito na muna. At ang fear ay, ito ang ebidensya, mga kapatid, ng unang pagbagsak ng tao sa harap ng Diyos. Ano po yun? Sa Genesis chapter 3, verse 10. And he said, I heard thy voice in the garden. Ito po yung nung sumagot si Adan sa panawagan ng Diyos. At sabi po niya, and I was afraid because I was naked and I hid myself. Alam ko po, familiar po kayo dun sa istorya kasi sinuway nila ang utos ng Diyos at nakita nila ang kanilang sarili na hubad. At sabi ni Adan, natatakot ako dahil ako'y hubad. Kaya tumago ako. Sabi ng Panginoon dun sa mga sumunod, bakit? Sinuway mo ba yung sinabi ko na huwag mong kainin yung bunga? Pero alam po ng Panginoon yun. Diba? Sa ating mga kabataan, pag nakakasuway kayo sa inyong magulang, nakakaramdam ba kayo ng takot? O manhid na? Sanay na po, Pastor. Hindi na po. Sanay na po ako sa sigaw ng mama at papa. Pero mga kapatid, alam niyo po kung bakit tayo may takot dahil sa unang pagkakasala ng tao. At maraming mga uri ng takot. Merong takot patungkol sa ating family. Lalo na sa panahon ngayon. Ano po? Ang daming panganib. Sigurado kayo po ay nag-iisip lagi sa safety ng inyong pamilya. Tama po? Sa ating pong mga manunungkulan, sa safety ng barangay. Ano po? Meron tayo diyang mga barangay patrol na umiikot para sa safety ng mga nasasakupan. At ito po, common ito. Marami pong takot tungkol sa kalusugan. Tama po ba? Kayo po ba may takot pa sa mga karamdaman na nararamdaman natin, nararanasan natin?
Kaya sangkatutak na gamot, hindi naman po sa takot. At lalong-lalo na po mga kapatid, maraming natatakot, maraming fear na mawalan ng pera. Nag-aalala po kayo na mawalan kayo ng pera? Hindi naman. Iniisip lang po kapatid, pero hindi naman takot. Kasi mahirap din naman mawalan ng pera. Alam niyo po, ang pera po hindi masama. Pero sabi po ng salita ng Diyos, pag minahal mo na yung pera, yan na ang masama. Ano pong ibig sabihin ng minahal mo na ang pera? Yan na lang ang iniisip ko paano magkapera. Ano po? Nandyan na lang lahat ng iyong lakas, nandyan na yung iyong damdamin para paano magkaroon yan at para paano hindi mawala yan. The love of money is the root of all evil. Sabi ko ng salita ng Diyos. Hindi yung money. Dahil pinapagpala po tayo ng mga material na pagpapala ng Panginoon. Nais din po ng Panginoon na tayo mabuhay ng masagana. Pero ang nais po niya, ang ating pagmamahal ay nasa Kanya, hindi sa mga material na bagay niya. Amen. So, ang sabi po ng propeta kay dun sa babae, na nag-aalala, kaya mga kapatid, sabi ko nga po, sana po, pagkatapos ng mensaheng ito, ay maiwaksin na natin ang pag-aalaala. Iba po yung nagpaplano, iba yung tinitingnan po natin yung mga pangailan, pero iba po yung naaaburido at nababagabag at naaapektuhan na mismo tayo. Yun sabi po ng salita ng Diyos, huwag kang mag-alala. Ano po? Ang sabi ni Elijah dun sa babaeng balo, sige, gawin mo muna yung dapat mong gawin, pero magluto ka muna. Pagkatapos ay magluto ka para sa inyong mag-ina. Kumbaga, tuloy lang mga kapatid. Alam niyo po, ang dami po nating concern sa buhay. Madami po tayong concern sa barangay. Tama po ba? Ako po naniniwala sa mga bisita natin dito, may maganda po kayong adhikain sa barangay. At may mga nakikita po kayong mga dapat isaayos, itama. At ako po'y naniniwala na hindi po ninyo adhikain na lalong magkagulo-gulo ang sistema, ba't para maging ayos. Ngunit, sabi po ng salita ng Diyos, kagaya ng sinabi ni Elijah dun sa babae, ito muna ang unahin mo. Pagluto mo muna ako. Kagaya din naman ang sinasabi ng salita ng Diyos sa ating mga Kristiyano, ako muna ang unahin mo, anak. Amen po? Matthew 6:33, napakasikat na verse. Seek ye first the kingdom of God. Tila ba sinasabi ng Panginoon, unahin mo muna ako, subukan mo. Ano po? At ang lahat ng mga bagay na ito ay madaragdag sa iyo. Hindi naman nangyayari kapatid. Eh sino ang may kulang? Ay ang salita ng Diyos, sigurado yan. Amen? Pag ginawa po natin yan, hindi po papalya ang Diyos sa sinasabi niya. No, baka maaaring hindi po natin nagagawa na unahin siya. Kaya hindi nangyayari. Kaya mga kapatid, sa atin pong pangalawang journey, fear not, kung atin pong gagawing prioridad at una ang Diyos, malalampasan po natin yung ating mga fears. Amen? Tama po. Paano po? Halimbawa po, sa pagsisimula ng ating araw, makipag-usap muna tayo sa Diyos.
Atin muna pong ipagkatiwala sa Kanya bago tayo lumabas ng tahanan. That is one way na pinaprioritize natin ang Panginoon. Very busy kasi kapatid, very abala. Hindi ko na nga naisip na mag-toothbrush bago umalis. Okay lang yun. Huwag mo lang kalimutan na makipag-usap muna sa Diyos. Ano po? Kasi hindi naman siya concerned kung nag-toothbrush ka o hindi. Mga kapatid, kung ang Diyos ang priority, we will overcome our fears. Nasa pangalawang na po tayo, lugar. At ang panghuli na po tayo. Panghuli. Yan. Yan. Gising pa po ba kayo? Tapos na po tayo. Ang panghuli, the barrel of meal, gaya po ng title natin, wasted not. In verse 14 to 16. For thus saith the Lord God of Israel. By the way, Israel. Ano po? Nangyayari sa Israel ngayon. Patuloy po natin ipanalangin ang bansa po ito. The barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Ano po ibig sabihin nito? Yung barrel, hindi po ito yung bariles na malaki. Ito po pag tinignan po ninyo ito, parang timba lang ito o jar. Nalalagyan ng harina o arena ng babae. Ang sabi ng salita ng Diyos, the barrel of meal shall not waste. Hindi mauubos. At pati yung oil, nadamay pa yung oil. Hindi rin siya mauubos. Hanggang kailan? Hanggang bukas? Hanggang sunod na buwan? Sabi po ng salita ng Diyos, until the day the Lord sendeth rain upon the earth. Hanggang sa magkaroon na ng ulan at makapagtanim ka na at makapag-ani ka na at may pagkain ka na ulit. Imagine mga kapatid. Yan ang Diyos. Ano po? Kaya sabi ko po kanina, hindi basta-basta ito. Kapag susunod ka sa sinasabi ng Diyos, kailangan mo ng pananampalataya. Kasi ang hirap paano yan? Wala na kaming kakainin, uunahin ko pa ito. Pero ang sabi ng talata sa verse 15, and she went and did according to the saying of Elijah. That is faith. Ano po? Ayon sa sinabi ng propeta, and she and he and her house. Ano sabi po? Did eat many days. Pambihira. Samantalang yung una niyang kaisipan, pagkakain namin, mamamatay na kami ng anak ko. Pero nung sumunod siya, ang sabi po ng salita ng Diyos, her house, he and her house did eat many days. Verse number 16, ito po ang matindi. And the barrel of meal wasted not. Totoo po ba ang sabi ng salita ng Diyos? Yes. Sabi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Elijah, hindi mauubos yung supply mo. And then, sabi po dito, and the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail. Pati yung oil. Naalala ko yung sabi ni Kuya Henry, nung nagtaasan ang gasolina, sabi niya, binigyan ka ng Panginoon ng kotse, bibigyan ka niya ng panggasolina. Amen? Binigyan ng maraming flour ang babaeng balo. Abay, kailangan ng oil yun para lutuin. Kaya binigyan din siya ng oil. And the cruse of oil failed not. According to the word of the Lord, which he spake by Elijah. And maybe, mga kapatid, sa pamamagitan ng mensahe po ito, kinakausap kayo ng Panginoon. Kagaya din naman ng babaeng balo na kinausap ng Panginoon sa pamamagitan ng Elijah. Mga kapatid, ano po? Sabi nga po ay, hindi ko inaasahan ito. Mga kapatid, sa amin pong mga bisita,
baka meron po kayong hindi inaasahan na gagawin ng Panginoon. Huwag na po kayo magulat. Amen? Kasi, bakit po? Kasi po naglalaan kayo ng panahon para sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Ano po? Sabi ng widow, hindi ko ina-expect ito. Ako po'y naniniwala sa maraming mga Kristiyano na nasabi nyo na po ito. Hindi ko talaga ito inaasahan, kapatid. At ang katotohanan, mga kapatid, yung ating pong mga kinatatakutan, hindi naman nangyayari. Ano ba po? Sabi nga po sa isang statistics, 80 or 85% ng mga kinatatakutan ng mga tao ay hindi nangyayari. O yung mga hindi nangyayari. Ngunit ano po ang nais nating ipaabot? Inilagay ng babaeng balo ang Diyos una. Paano po yun? Sinunod niya kasi yung sinabi ni Elijah na ito naman ay sinabi ng Diyos kay Elijah. The widow put God first. So, nag-provide ang Panginoon para sa kanya. Ito po yung napaka-basic na rule. Unahin mo ang Panginoon. Subukan mo siya. By faith. Kung yung logic po hindi magtugma, ganun talaga, kapatid eh. Hindi kayang ipaliwanag ng logic ang pananampalataya. Ano po yung logic? Pag hindi ko ito ginawa, syempre, hindi mangyayari yun. Kaya lang sabi po ng salita ng Diyos, ano ang faith? It is the substance of things hoped for. Kung nananampalataya ka, na ilalagay ka ng Panginoon dyan, mangyayari yan. It's the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hindi mo pa nakikita, pero parang totoong-totoo na sa iyo. Anong tawag dyan? Pananampalataya. Amen? He provided for her. At ano po ang aral na pwede natin makuha dito? Mga kapatid, ang Panginoon nating Diyos, ang Diyos nating lahat, He is faithful at all times. Hindi lang sa iilang panahon, sa lahat ng pagkakataon ay tapat ang Diyos. Amen po? At aking pong sususugan ang narinig ko kanina sa Sunday School. We cannot outgive God. Hindi po natin kayang lampasan ang pwedeng ibigay ng Diyos sa atin. Kaya nga mga kapatid, huwag po tayong mag-hesitate na magbigay para sa Kanya. Dahil kayang-kaya niyang tumbasan at higitan pa yung ibinigay mo sa Kanya. Hindi po natin pwedeng malampasan ang Diyos sa pagbibigay. Ibigay mo ang sarili mo sa Kanya, unahin mo siya, mararanasan mo ang mga dakilang bagay na gagawin niya sa iyo. Hindi mo inaasahan. Unahin mo siya, kausapin mo siya, ang Kanyang mga salita ay huwag mong pabayaan sa iyong sarili. Magugulat ka. Huwag mong isipin, kapatid, na nawawalan ka ng panahon o nababawasan ang resources mo kapag binigay mo sa Panginoon. Huwag mong isipin yan. Dahil anyway, lahat naman ng bagay ay nanggaling sa Kanya. Kung hindi dahil sa Kanya, wala naman tayo yan. Wala ka rin namang ibibigay kung hindi dahil sa Kanya. Di po ba? Kaya mga kapatid, yan po ang huling journey, the barrel of meal wasted na. Kaya po, sa aking pagtatapos, ang aking pong tanong, meron ba kayong takot, pag-aala-ala, worry, anxiety, na ninanakaw ang kagalakan ninyo sa inyong pamumuhay? Alam niyo po, yan ang sama po ng mga bagay na yan eh. Alam niyo po, ang buhay, ang nais ng Panginoong Diyos sa ating buhay, maipabuhay natin ng masagana, mapayapa, may kasayahan, may kagalakan. Yan ang nais ng
ng Diyos para sa bawat isa. Kaya nga po, hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa kabilang buhay, sa pamamagitan ng buhay na walang hanggan kay Jesucristo. Pero, dahil sa mga pag-aalang-ala na yan, hindi natin nakakamit dahil sa mga fears, mga takot sa hinaharap. Totoo naman po, hindi natin alam ang bukas. Ano po? Sabi ko nga po, in relation to our election, hindi natin alam. Pero umaasa tayo. Ano po? Ipagkatiwala po natin sa Diyos yung hindi natin kontrolado. At nang sa ganon, mapalitan natin ang ating mga takot, our fears with faith. Ngunit, ano po ang mahalaga? Si Jesucristo muna ang mauna. Amen? Siya muna ang mauna sa iyong buhay. At ang kanyang pangako, ang sabi po ng salita ng Diyos, He will provide. Lahat ng pangangailangan mo, hindi lang po material. Pag sinabi po kasing provisions, nauuna agad yung material na bagay. Pero mga kapatid, may mas mahalagang bagay pa. Pwedeng sagana ka sa material na bagay pero hindi ka payapa. Pwedeng kompleto ka na sa mga bagay na material pero hindi ka rin masaya. Hindi ka rin kontento. Kaya sabi po natin, ang pangako ng Panginoon, ipapagkaloob niya ang mas mahalagang bagay kagaya ng kapayapaan, kagaya ng kagalakan, kagaya ng kakontentuhan. Amen? Mga kapatid, kaya nga po sa umaga pong ito, sabi po ng ating mensahe, wasted not. Amen? Pagpalain po ang salita ng Diyos na nahayag ngayong umaga. Tayo po'y manalangin. Purihin po kayo, Panginoon. Salamat po sa pribileyo na mapag-usapan ang mga salita po ninyo. At nagpapasalamat din po kami sa aming mga bisita na aming nakasama ngayong umaga. Salamat po sa kanilang paglalaan ng panahon para sa inyong mga salita. At amin pong ipinagkakatiwala na kami po inyong gagabayan sa mga darating na araw at ang iglesia po ito patuloy niyang pag-ingatan at palaguin. Ang mga gawain po sa mga darating na mga araw ay inyong pangunahan patuloy. Malugod po